May mga biyaya na natatago sa kabila ng mga problema, pasakit at kahirapan. Kinakailangan lang nating matuto na tingnan ang kabilang bahagi ng mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga, dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng mga ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay disguise. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At muli ko po kayong inaanyayahan na samahan po ako tuwing alas 8 ng gabi para sa pagdarasal ng Santo Rosario. Live po ito. At kung kayo po may mga particular intentions, pwede nyo pong samahan o isama doon sa ating pananalangin kasama ng ating main intention, which is the protection of the Philippines from the threat of the communist China. Mga kapatid, ngayong araw na ito, dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa cost of discipleship. Alam niyo, minsan siguro ito inyong karanasan at sasabihin ninyo, bakit ganun? Ako na may nagpapakabuting Kristiyano, nagdarasal palagi, nagsusumikap na sumunod kay Kristo, nagmamahal ako sa Diyos. Pero bakit hindi mo wala ang pag-uusig, ang mga problema at hirap sa buhay? Mga kapatid, itong ganitong karanasan ay hindi bago. Kahit pa noon, sa panahon ni Jesus, ay binalaan niya na ang kanyang mga alagad. Binalaan niya na yung mga susunod sa kanya. That in following Jesus, there is always suffering, there is always persecution, there is always difficulties. Kaya napakahalaga na huwag tayong bibitaw. Kung tayo ay dumadaan man sa iba't ibang mga pagsubok at hirap sa buhay, bahagi ito ng buhay natin bilang Kristiyano. Kung ang Panginoong Hesus nga ay nagdusa, kung ang Panginoong Hesus ay pinahirapan, iniwan ng kaibigan, siya'y sinampal, siya'y binastos, siya'y inalimura at siya'y pinatay, how much more tayo? Wala tayong karapatang magreklamo. Bakit? Ang Panginoon, pinagdaanan yon. Ay sino ba tayo? Tayo ay mga tagasunod, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga alagad ni Kristo. Kaya hindi dapat tayo magreklamo sa bahay, kundi tingnan natin yung kahulugan
tingnan natin yung mga pagpapala. At alam niyo po, ito yung nakita ng mga alagad ng Panginoon, na sa kabila ng lahat ng pag-uusig, sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, as long as it is for Christ, we offer it for Jesus, makikita natin sa kabila nito ay ang mga pagpapala ng Diyos, that it could be the way of redeeming us, of saving us, itong mga sufferings na ito. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon dito, kayo, kung gusto niyo sumunod sa akin, tandaan ninyo yung mga paghihirap. At sabi rito sa gospel, no? Yung bang nandun yung persecution. Nandun yung kung saan kayo ay isusuplong sa kapangyarihan ng mundong ito. At sinabi ng Panginoon dito, no? Yung magkakapatid, no? Uusigin ang kanyang kapatid, yung ama sa kanyang anak, yung anak laban sa kanyang ama, no? At ito ay isang prediction ng Christian persecutions, no? Dahil after that, after na ang Panginoon ay usigin at patayin, sunod-sunod na, no? Yung persecutions ng mga Kristiyano. Pero merong pangako sa Jesus na sa kabila ng persecutions na yon ay mga pagpapala, sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos, na yung buhay natin ay hindi natatapos sa mundong ito, na merong reward, merong pangakong buhay na walang hanggan ang ating Panginoon sa lahat ng mga mananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas, sa kabila ng mga pag-uusig, pagsubok, hirap at kamatayan dahil sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga ito isang mahalagang mensahe, at sana'y makatagpo tayo ng pag-asa at lakas sa mga salita ni Jesus. Mayroong blessing in disguise na sinasabi sa Jesus, na bagamat tayo magdusa, maghirap dahil sa ating pagsunod, kung ating titingnan yung kabilang bahagi nito, if we will flip the experience, this reality, makikita natin yung grasya ng Diyos, yung pagtubos ni Jesus, at makikita natin yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin kapag tayo nanatili kay Jesus hanggang wakas. Kaya nga mga kapatid, no? Huwag nating kakalimutan. Tingnan natin yung blessing in disguise sa kabila ng mga paghihirap na ito, ng problemang ito. Sa kabila ng iyong mga luha, mayroong pagpapala. Kapit sa Diyos. Kahit nahihirapan, kapit sa Diyos. Kahit nawalan, kapit sa Diyos. Kahit inuusig, kapit sa Diyos. Mga kapatid, kapag tayo kumapit sa Kanya, walang mawawala. Sa halip, tayo ay mapupuspos ng Kanyang pagpapala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng pagtitiwala, ng lakas sa kabila ng mga pag-uusig at pagsubok. Nawa kami manatiling tapat sa iyo hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.